Why is it important that Jesus said should be preached in His name? Because there is no true repentance if it is not to the name of Jesus Christ. There is no forgiveness of sins if not in the name of Jesus Christ. Maraming pagpapahayag ng repentance ngayon. Halos lahat ng mga relihiyon ay nagpapahayag ng pagsisisi. Pero pag itong pagsisising ito ay nababatay sa relihiyon at nababatay sa paniniwala ng tao at nababatay sa batas at nababatay sa kautusan, yan ay walang kwentang pagsisisi. Sapagkat ang tunay na pagsisisi ay nababatay sa kanyang banal na pangalan. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon at ang Panginoon mismo ang nag-utos nito. Ito ang sinasabi sa Luke 13 verse number 3. Ito po ay salita ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nagpapahayag ng Ebanghelyo na ayon sa kaharian ng Diyos. I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Sinasabi ko sa inyo na hindi, sabi niya, nay. Hindi nanay yun, ha? Na hindi. Na subalit kayo ay magsisi, kayong lahat ay mapapahamak. Sa Luke 24 and verse number 47, nakalagay dito, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit muli sa inyo, sapagkat kung wala po ang banal na Espiritu, ay kailanman hindi namin maiintindihan ang inyong salita. Kaya ngayong gabi, Panginoon, hayaan nyo na pag-usapan po namin ang inyong salita at naway ang inyong banal na Espiritu ang siyang mabigay ng pagkaunawa nito. Gamitin po ninyo ang inyong lingkod upang sariwain sa aming kaisipan ang nais nyong sabihin sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po kayong lahat. Gusto kong ituloy ang aking mensahe noong isang linggo na kinuha ko sa ating aklat para sa mga new disciples, mga bagong member natin sa Ecclesia. Ang ating pinag-usapan noong isang linggo ay binigyan kong introduction sa inyo patungkol sa repentance o pagsisisi at pananampalataya o faith. So ngayong gabi, gusto kong talakayin ang ibig sabihin ng repentance na tinawag kong tunay na pagsisisi o kaya naman sa wikang Ingles, genuine repentance. Inyong makikita na ito ay pinag-utos ng ating Panginoon. At kung yan ay pinag-utos ng ating Panginoon, hindi natin dapat baguhin. Amen po ba? Kung anong pinag-utos niya, ay dapat nating ipahayag. Anuman ang dispensasyon, anuman ang panahon, sapagkat ang mga salita na iniutos mismo ng ating Panginoon ay napapanahon sa lahat ng panahon. Naunawaan niyo ba yon?
napapanahon sa lahat ng panahon. Hindi lamang ito nauukol sa isang panahon, kundi ito mula doon kay Adan at kay Eva hanggang sa ngayon. Ito ay dapat na ipahayag. Bakit? Sapagkat ito'y iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Papansin niyo ang sinabi doon sa Luke 13:3, na ang sabi niya, maliban na ikaw ay magsisi, ikaw ay mapapahamak. But except you repent, you shall all likewise perish. Walang kondisyon yan. Walang pangundahan yan. Walang kapalit yan. Naunawaan nyo? Yan ang sinabi ng Panginoon sa atin. Doon naman sa Luke 24 verse 47, ang sabi rito, na ang pagsisisi at ang pagpapatawad ng kasalanan ay dapat na ipahayag sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa na nagsisimula sa Jerusalem. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Why is it important that Jesus said should be preached in His name? Because there is no true repentance if it is not to the name of Jesus Christ. There is no forgiveness of sins if not in the name of Jesus Christ. Naunawaan niyo ba yun? Oo. Maraming pagpapahayag ng repentance ngayon. Halos lahat ng mga relihiyon ay nagpapahayag ng pagsisisi. Alright. Pero pag itong pagsisising ito ay nababatay sa relihiyon at nababatay sa paniniwala ng tao at nababatay sa batas at nababatay sa kautusan, yan ay walang kwentang pagsisisi. Sapagkat ang tunay na pagsisisi ay nababatay sa kanyang banal na pangalan. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. At ang Panginoon mismo ang nag-utos nito. Hello? Panginoon mismo. Alright? Kung kayo may red letter Bible, makikita nyo lahat ng salita ng Panginoon sa Gospels. Naka-red letter yan. Di ba? Sino may red letter Bible dyan? Oo, yan. Lahat ng salita ng Panginoon natin, nasa red letter yan. Okay. So yan ay mismong utos ng ating Panginoon that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So, genuine salvation cannot exist or it cannot happen without sincere and true repentance. The form of evangelism that we see today in our own modern age differs from what Jesus and the apostles taught. Why? Because many evangelicals now are not anymore preaching on repentance. Wala na yan. Mapapansin ninyo ang kanilang pagpapahayag ng salvation. Ano yan? Decision for Christ lamang. You decide for the Lord. You commit yourself to God. You go back to God. Alright? Walang repentance yan eh. Although, sinabi ko sa inyo last Sunday, not because there is no word repentance, that there is not really repentance.
Anong mga example na binigay ko? Yung thief on the cross. When the thief on the cross said, "Remember me, Lord, when you go into your kingdom." Now you would notice the conversation between the two thieves. Am I right? Because they converse. Oh. When the thief who did not believe said, "If you are really the Son of God, why don't you go down from that cross? Isama mo na kami." Di ba? If, ang sabi niya, if, kung ikaw talaga, yan. If thou be Christ, save thyself in us. So hindi siya naniniwala. Hindi siya sumasampalataya. Pero nakikita niyo ang sinabi ng isang thief on the cross. Ang tawag diyan, malefactors or malefactors. Okay? But the other answering rebuked him. Sa wikang Tagalog, sinansala siya. Rebuked him and said, "Does not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?" Wala ka bang takot sa Diyos? Na pareho tayo na condemned dito. Pero, sa next verse, ang sabi niya, pero itong nasa gitna natin, tayo ay talagang kinondem Pero itong nasa gitna natin, this man had done nothing amiss. Walang ginawa ito na masama. So therefore, we find that even if the thief knew that Jesus Christ was on the cross, narinig niya ang kapahayagan ng kaligtasan Nalaman niya na itong taong ito walang kasalanan. At nalaman niya ang dahilan kung bakit namatay ito para sa kanya Alright. And therefore, sinabi niya sa Panginoon, "Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." Now, wala diyang repentance. Nasalita, pero merong repentance. Damdamin. Walang salitang pananampalataya, pero merong pananampalataya sa kanyang puso. Because if there's no repentance, if there's no faith, he will never say that. Tama? Again, ito ay tinulad ko din. Doon sa isang publikanong nag-pray doon sa templo. Ang Panginoon nagbigay ng example dyan. Di ba? Yung rich man, yung Pharisee, and the publican. Yung Pharisee, naging mayabang siya Pinagmalaki niya sa Diyos ang nagagawa niya Anong tawag doon? Self-righteousness. Pinagmamalaki niya, di ba? Pero yung publikano, wala siyang pwedeng ipagmalaki. Publikano siya Lipos siyang makasalanan. Ang publikano, kaya tinawag na publican yan, ang isang publican kasi, yan ay Hudyo na ginagamit ng Romano para kunan ng taxes ang mga Hudyo. Ang tawag sa kanila, publican. Sa atin, tinatawag nating public official yan. Sa panahong yan, publican ang tawag dyan. Ang pagkakaiba ng publican sa public official, kami mga Pilipino. Alright. At tinatax namin ang mga Pilipino. Ayan. Pero itong publikanong ito, mandaraya ito. Nagpapagamit siya sa Romano para singilin ang mga Hudyo na katulad niya. At pangalawa, kurap yan. Alam niya Di ba? Kaya siya'y napapahiya sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, nakaluhod siya, hindi siya makatingin sa itaas, kanyang nilagay ang kanyang dibdib nilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Bakit? Kasi masakit ang ribs niya. Nahihirapan na siya magsalita Nagpakairo kasi. Yun ang kasalanan niya. Alright? So, kanyang hinawakan ng kanyang dibdib, siguro mabigat na Hindi ba? Nahihirapan na siya magsalita sapagkat alam niya ang kanyang kasalanan Hindi ba? Oo. Baka sabihin niyo, si Pastor, publikano din to Hindi ba? Inaamin ko na makasalanan ako. Alright? Anong sabi
ng publikano, Lord, be merciful to me, a sinner. Maawa ka sa akin na isang makasalanan. Yan ang panalangin niya sa Diyos. Diyan sa panalangin yan, mayroong repentance yan eh. Naunawaan niyo ko? Mayroong pananampalataya dyan. Hindi sinabi yung mga salitang yan, pero nandun, substance. Yung substance ng salitang yan, nandun ang repentance and faith. Naunawaan niyo ba ako? Ngayon, nakikita niyo, nung kinausap ng Panginoon, ang si Nicodemus, anong sabi niya? Anong sabi niya? Except ye are born again. Di ba? You cannot see and enter the kingdom of God. Na kahit doon, makikita nyo, you cannot be born again if there is no repentance. You cannot be born again if there's no faith. If you will not put your faith on me, you cannot be born again. If you're not going to repent, anong ibig sabihin nun? If you are not going to change your mind as far as your belief in God is concerned, you cannot be born again. Nauunawaan niyo ba? Oh. Ganon din sa Samaritan woman. Di ba? Oh. Walang binanggit ng Panginoon doon na repentance. Walang binanggit ng Panginoon doon pananampalataya. In fact, wala rin binanggit na panalangin doon. Ang Samaritan woman. John chapter 4. Hindi ba? Pero ating nakita ang ebidensya ng repentance. Ang ebidensya ng pananampalataya. No, anong sabi? Okay. Ang sabi ng woman, alam mo, ang mga Hudyo, doon sumasamba sa Jerusalem. Oh, kami, saan sumasamba? Alright? Kung saan napapalapit sa Diyos, sumasamba kami. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 4 and verse number 24. God is spirit, and they that worship Him must what? Must worship Him in spirit and in truth. Hindi na pinag-uusapan na lugar eh. Hindi na pinag-uusapan na lugar. Hindi na pinag-uusapan kung saan malapit ang Panginoon sa iyo. Ang pinag-uusapan niya, you repent. You believe. Oo. Yun ang genuine repentance and faith. Okay. So, pag pinag-usapan natin ng repentance, sinabi ko nga nung last week, di ba? It is the divine work within the soul allows a person to recognize their true state. And what is the true state of a person? He is lost. He is broken. He is guilty. And he is going to hell. He should recognize that. He should know that. He should first believe that before he can truly repent. Naunawaan nyo? Kaya sinasabi ko sa inyo, pag nagkakaroon tayo ng soul winning seminar, before you can ever win a soul to Jesus Christ, you must first establish to Him that he is lost. Naunawaan nyo? He will never realize that he is saved if first of all, he did not realize he is lost. Kinakailangan i-establish nyo po nang nawawala siya bago siya maligtas. Naunawaan niyo ba? Okay. Maaring yan. Hindi yan nagsisimula sa kaligtasan eh. Maaring ma-realize ng tao yan after he is saved eh. Oo. Maaring nung siya naligtas, nakikilala niya ang kanyang sarili na makasalanan at siya'y lumapit sa Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay eh. Pero later on, naturo sa kanya eh. Aba, nawawala pala ako nung araw. Kaya pala kinakailangan ako maligtas. Naunawaan nyo? Sapagkat nawawala ako, hindi ako ligtas eh. Patungo ko sa impyerno eh. You could be able to realize that later on. Especially kung ikaw ay na-save ka nung bata pa eh. For example, itong dalawang ito. These two people here, okay? They have come to know Christ. Am I right? Oh, am I right? Hey, am I right? Oh,
And they will tell you they're saved. But you know what? You ask them, what is the meaning of being lost? They still do not know. But later, when they're old enough to begin to realize that, they will realize. Well, I came to know Christ when I was a young boy. Do you know why? Because now I do realize I needed to be saved because I was lost. Naunawaan nyo? Okay. Now, that would be genuine repentance and faith. Okay, pag binanggit natin yan, prompting a person to seek forgiveness through what? Through the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Okay. Now, binanggit ko rin sa inyo last week, di ba? Why? Why do we need to repent? I gave 4 things to you. Bakit kinakailangan nating magsisi? Bakit kinakailangan nating baguhin ang ating kaisipan? Now, please take note. Ako'y nagbigay sa inyo ng diagram. Correct? Ipakita muli yung diagram na yan. Sapagkat sometimes we think, well, it was my idea. Di ba? It was me that actually changed my mind. No. It was the Holy Spirit that actually convicted you to change your mind. Kaya makikita nyo rito, sino ang nagbigay ng pag-ibig sa atin? God the Father. Sino ang nagpakita ng biyaya? God the Son. Sino ang kumausap sa atin at na-realize natin na tayo nawawala at kinakailangan ng pananampalataya at magsisi? God the Holy Spirit. So, ibig sabihin, even in our repentance, pag pinag-usapan yung repentance, in the Greek, ang ibig sabihin yan, a change of mind. It was the Holy Spirit that actually changed your mind. Naunawaan nyo? It was not you. It's the Holy Spirit. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, well, I heard the gospel and I changed my mind. Now, you might say that for a while, but later, you're going to learn from the Word of God, hindi pala ako yan. Holy Spirit pala yan. Holy Spirit pala yan. Ang nagbibigay ng pagkaunawa sa akin, ang Holy Spirit. Kaya makikita niyo rito yung condition na binigay sa atin ng Acts 20:21. Repentance toward whom? Toward God. And faith toward the Lord Jesus Christ. Nakikita niyo Oo. Repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Now, you say, Lord God, all right? I'm changing my mind. Lord God, now I believe that your Son is the Messiah. And then, by repenting towards God, changing your mind, all right, you put your faith upon Christ. Bakit? Sapagkat ang ituturo sa iyo ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo. Okay, gusto mo maligtas? Lumapit ka sa anak ko. Hello? Di ba? Hindi ka pwedeng iligtas ng Ama. Ang magliligtas sa iyo, ang anak. Bakit? Siyang namatay sa krus para sa iyo. Hello? Naunawaan nyo? Yan, doktrinang malalim yan, na hindi alam ng marami. Kaya, ang ginawa ko ng ganitong diagram para makita nyo that still repentance and faith as a conditions of salvation is still the work of the Holy Spirit sa buhay mo. Maaaring hindi mo alam ngayon yan. Pero later on, as you know more of God's Word, you will realize, ganun pala. Kaya napakahalaga Napahalaga, ang sinabi ng Biblia, is study to show thyself what? Approved unto God. Anong ibig sabihin ng approved unto God? Anong ibig sabihin nun? Para malaman mo. Paano ka naligtas? Para malaman mo anong ginawa ng Panginoon dyan. Para malaman mo saan ang galing ang pag-ibig. Para malaman mo saan ang ebidensya ng biyaya. Para malaman mo sino ang nagtrabaho sa iyo para maligtas ka. It is God. It is the work of the triune God sa buhay mo. Ngayon, perhaps, this is just today, you learned that. Di ba?
Why? Because you begin to understand the fact is that the Holy Spirit is in you, and it is the Spirit of God that gives you the understanding of His Word. Naunawaan nyo? Naunawaan nyo ba? Because when I study the Word of God, I am also dependent on the Holy Spirit to give me the understanding of His Word. Oo. Okay. Oo. Tapos na yan. Alright? I will show that again to you next week when I speak of faith. So, 4 na bagay ang sinabi ko. Why do we need to repent? First, because we are lost sinners. Oh. Number 2, because we are condemned already. We are not to be condemned. We are condemned already. Nung tayo ay naligtas, tinanggal niya tayo sa pagiging condemned. Naunawaan nyo, ito ang batas ng Diyos. This is the law of God. And the law of God looks at you, and you being a sinner, what does the law say? You're condemned. Naunawaan nyo? Kaya nga sinabi ni James sa atin sinabi ni James sa atin, even if you fulfill the law, and you do not fulfill just one part of that law, you are guilty of all. Naunawaan nyo? 10 ang utos eh. The moral law has 10. And do you know that that is the very constitution of the nation of Israel? During that time, not today. Yan ang sinasabi ni James. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So nakita mo yung sarili mo. Buuin mo lahat yung law na yan. Yung 4 na una dyan, is a law when it comes to God. When it comes to your relationship with God. Anong tawag doon? Horizontal o vertical? Vertical. Yung 6, horizontal yan. The law that tells you of your relationship with man. Na look, sa lahat ng mga yan, guilty ka eh. Sabihin na natin, natupad mong ilan dyan. Okay. Thou shalt not steal. Hindi ka magnanakaw. Natupad ko yan. Thou shalt not commit adultery. Ni minsan, hindi ka nangalo niya. Tupad ko yan. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Ni minsan, di mo ginawa yan. Pero ang sabi ng Bible, din sa una, do not use the name of the Lord in vain. Di ba? Ano pa nakalagay? Ano pa nakalagay dyan? That you ought not to worship images. Nakalagay din yan eh. Okay. Therefore, anong sabi ni James? Sabihin mo sa akin na na-fulfill mo halos lahat yan. Isa lang hindi mo na-fulfill. You're guilty of what? You're guilty of all. Anong ibig sabihin you're guilty of all? You're condemned already. Condemned ka na eh. Dilitis ka na eh. Nakita ka ng condemned eh. Convicted ka na. And when Jesus Christ saved you, He saved you from that condemnation, took you out of that condemnation, and gave you eternal life. Yun ang ibig sabihin yan. So, you are a lost sinner. You are condemned already. You are in danger of eternal death. And we are commanded by God to repent that we may obtain salvation. Okay. Now, what repentance is not? Unang-una, sinabi ko dito, salvation is not achieved. Not achieved. Yun lang achieve na yan, importante yan. Ano yung achieve sa wikang Tagalog? Ano? Nakamit sa pamamagitan ng paggawa mo eh. Di ba? Nagawa mo, nakamit. Alright.
achieved through the efforts of a sinner. So hindi ka nagre-repent sapagkat nakita mo yung sarili mo at gumawa ka ng paraan. Di ba? Gumawa ka ng paraan para baguhin mo. Hindi yung repentance eh. Alam natin ang repentance pagbabago eh. Pero hindi ka nag-repent na ang ibig sabihin, gumawa ka ng paraan para baguhin ka. Hindi yun kaligtasan. Do you realize that? Hindi yun kaligtasan. Okay. Pangalawa, it does not involve inflicting pain on oneself. Now, ganyan ang ginagawa. Ano ang kaibahan ng priest sa monk? M-O-N-K. Anong kaibahan nila? Ang monk, pinaparusahan nila ang kanilang sarili kapag nagkakasala. Ang priest hindi. Naunawaan nyo? Ang monk, tumitiriyan sa bundok, sila lang. Bakit? Sapagkat ang kanilang palagay, pag sila ay tumira sa bundok na ang building lamang ay walang bubong, kundi walls. Walls lang yan. Bato lang bubong, upang ang kanilang mga mata palagi nakatuon sa langit. Bakit walls? Upang wala silang makita ang anumang kasalanan. Pero nais kong sabihin sa inyo, kahit ikaw ay hindi nagkakasala, physical, nagkakasala ka pa rin mentally. Naunawaan nyo? Nagkakasala ka pa rin emotionally. Naunawaan nyo ba yun? Naunawaan nyo ba? Yun. Ang akala ng mga monk, ganito, hindi naman ako nagkakasala na physically, okay ako. Okay. At kapag sila nakaisip ng kasalanan, nakaisip na naman kasalanan, pinapalo nila ang kanilang mga sarili. Yan ang monk. Pinaparusahan nila ang kanilang mga sarili. Anong tawag doon? Pag Holy Week, anong tawag doon? Penitensya. Iniba lang ng Pilipino. Iniba lang ng mga Meksikano. Iniba lang ang turo ng mga Espanyol sa atin. Pero mga monk, ganun eh. Alright? Hindi yun ang ibig sabihin ng repentance. Hindi mo pinapahirapan ang sarili mo. Kaya nga may faith eh. Naunawaan nyo? May faith eh. Kaya nga ang sabi ng Bible, ang kaligtasan is by the grace of God. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 11 and verse number 6 yata yan, if it is of grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it not no more of grace? Otherwise, work is no more work. Ano sinasabi ni Paul dito sa mga Hudyo sa Rome? Ang sabi niya, naniniwala kayo na pwede kayong mag-repent sa pamamagitan ng gawa ninyo. Okay, kapag kayo ay nag-repent sa pamamagitan ng gawa ninyo, hindi grace ng Panginoon yan. Pag naniniwala ka na mag-repent ka dahilan sa biyaya ng Panginoon, hindi works yan. Kaya nga sinabi dito kung yan ay biyaya, hindi na yan gawa. Hindi na gawa ng tao yan. Yan ay biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos, hindi nababatay sa gawa ng tao. Ang biyaya ng Diyos, nababatay sa ginawa ni Kristo. Hello? Naunawaan niyo? Oo. Hindi kailangan ng Diyos ang gawa mo Bakit? Kasi kahit na maganda ang gawa mo, walang kwenta sa harapan ng Diyos yan Naunawaan niyo ba? So, ito. What is true repentance then? Ano ngayon ang genuine repentance? Ano ngayon ang totoo at ang tunay na pagsisisi? Number 1, as touching the intellect. Intellect muna pag-usapan natin. As touching the intellect, it is a change of mind concerning God's will and His Word. A change of mind concerning God's will and His Word. Again, pinakita ko sa inyo ang diagram. Sino ang nagtuturo sa atin
ng true repentance? Ang Holy Spirit. Hindi ikaw. Naunawaan nyo? Hindi ikaw. Pero nakikita nyo, ang gawain ng Holy Spirit, tumatagos yan unang-una sa ating intellect. So as touching the intellect, a change of mind concerning God's will and His Word. In Acts chapter 2, verses 36 to 38, anong sabi? Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both what? Both Lord and Christ. Ano sinasabi dito ni Peter? Walang problema sa inyo sa paniwala nyo sa Diyos Anong problema nyo? Hindi kayo naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas Naunawaan nyo? Hindi kayo naniniwala na si Jesus ang Misaya Malaking problema yon. Kasi hindi ka, kahit naniniwala ka sa Diyos Ama, hindi ka naniniwala kay Kristong namatay para sa iyo. Hindi ka mailigtas Hello? Kaya nakikita nyo sa Old Testament, ang Old Testament na talagang nagre-repent ang tao at sumasampalataya, anong ginagawa niya? Nagsasacrifice siya Sino sinasacrifice niya? Sarili niya? Hindi. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng gawa niya Oo. Anong sinasacrifice niya? Yung hayop Siya ba gumawa ng hayop? Hindi. Siya ba lumalang sa hayop? Hindi. Siya ba ang nagpalusog sa hayop? Hindi. Kaya nga tinanggihan ng Panginoon ang offering ni Cain Hello? Anong pagkakaiba ng offering ni Cain sa ni Abel? Anong pagkakaiba? Ang sabi ni iba mga pastor, ang pagkakaiba yung offering ni Abel, siya ay nagbuhos ng dugo. Hindi lang yun Yung offering ni Cain naman, yung pang mga tanim ang ginawa niya na hindi ayon sa Panginoon. Hindi yun Ito yan. Ang offering na Cain, ang offering ni Cain, ay gawa niya Pinatubo niya Naunawaan nyo? Kinultivate niya Tinanim niya Ano ibig sabihin nun? Gawa niya. Righteousness niya. Ito, Panginoon, gawa ko. Ito, Panginoon, tinanim ko. Naunawaan niyo ba yon? Gusto ko maunawaan niyo Ito, Panginoon, tinanim ko to Ito, gawa ko ito. Ito, diniligan ko Ito, kinultivate ko Pero yung hayop, hindi kinukultivate yan Hindi tinatanim yan Yung hayop ang nagpapalusog ng kanyang sarili, hindi naman ikaw Naunawaan ba ako? Kahit na ang hayop, hindi mo yan pakainin, magalat na pagkain yan Pinapakain ba nung araw ng mga taong nauna sa atin, ng mga hayop? Hindi Humahanap ng sariling pagkain yan. Sabihin ko sa inyo, bakit ang leon nabubuhay? Pinapakain mo? Wala. Pag pinakain mo ang leon, ikaw ang kakainin. Tama mali? Hindi mo yan nabubuhay yan Ano pa ang sinabi? Alright. Isakripisyo mo sa akin yan. Ikaw na hindi gumawa niyan. Ikaw na hindi bumuhay dyan. Ibigay mo sa akin yan. Alright. Ibuhos mo ang dugo niyan sapagkat ang pagkabuhos ng dugo ng mga animals na yan ay naglalarawan ng sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, ito kapag ikaw ay nagsakripisyo ng hayop sa Old Testament, piliin mo yung hayop na walang sugat. Piliin mo yung hayop na walang sakit. Naunawaan nyo? Kinakailangan malusog yan, walang sakit yan, walang sugat yan. Bakit? Sapagkat yan ay larawan ng Panginoong Jesucristo na Na perfect. Na banal. Ngayon, anong sabi sa Hebrews? Ang sabi sa Hebrews, namatay na ang Panginoon Binuhos na ang kanyang banal na dugo Anong ibig sabihin niyan? Tapos na yung mga larawan. Hello? Tapos na ang mga sakripisyo. Pero anong ginawa ng Roman Catholic Church? Pinagpatuloy. Kaya ang tawag doon sa kanilang service,
the sacrifice of the Mass. Naunawaan nyo? Pinagpatuloy eh. Kaya ang tawag, the sacrifice of the Mass. Oh. Dahilan sa Roman Catholic Church, wala na ang pagbuhos ng dugo ng mga hayop. Ha? Anong pinalitan nila? Sacraments. Hindi ba? Sacraments. 7 ang sacraments. Alam nyo ba yon? Kayo naging Katoliko kayo, hindi nyo alam yun eh. Ako hindi ako Katoliko, alam ko eh. Oh. Ang isang sacrament na tao, marriage. Can you imagine? Ang marriage, sacrament pala yun. Anong ibig sabihin ng Katoliko? Kapag nag-asawa ka, maghihirap ka. Sacrament eh. So, as touching the intellect, a change of mind concerning God's will and word. Oo. So, verse 37, when they heard this, narinig po ng mga Hudyo, di ba? Oh. Ang nakarinig yung mga Orthodox na mga Hudyo. Paano mo nakikita ngayon yan? Sa Israel, makakakita ka ng mga Orthodox Jew. Ha? Usually, nakaitim yan. Meron niyang ano sa ulo. Mahaba ang buhok niyan. Naunawaan niyo ba? Ang tawag doon, Orthodox Jew. Yan ang pinakamayabang na Hudyo na makikita ninyo. Ba't mayabang? Mahiyaman yan eh. Alam niyo ba yan? May naglalakad sa Makati na Orthodox Jew eh. Mahaba ang buhok niyan, kulot. Mayroon yan. Mayaman yan. Mayabang yan. Sa kanyang sarili, okay siya. Wala siyang ginagawang kasalanan. Orthodox siya eh. Kung anong sinasabi ng batas, ginagawa niya. Alright. Kaya yan, sa Israel, kalaban ng mga liberal ang mga Orthodox eh. Hindi nyo ba alam na sa bansang Israel, maraming bakla, maraming LGBTQ? Do you realize that? Why? They're lost. They're not saved. They do not know. There's no such thing as repentance on them. Alright? Kaya ang sabi dito, they were pricked in their hearts. Nasaktan sila. At ang sabi nila kay Peter and the rest of the apostles, anong gagawin namin? Ang sabi ni Peter, magsisi kayo. Pagkatapos yung magsisi, mabautismuhan kayo. Anong ginawa ng relihiyon ngayon? Anong ginawa ng ibang Kristiyano? For example, yung mga Campbellites, yung mga Church of Christ, anong ginawa nila? Yan ang verse 38 ang pinapaniwalaan namin. Kinakailangan ikaw ay mag-repent at mabautismuhan para ka maligtas. Yung ba tinuturo dyan? Hindi. Porque nakalagay dyan, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Kinakailangan bautismuhan ka. Asan si Dexter? Dexter, saan ka? Hindi ba na paniniwala mo nung araw? Church of Christ to, Campbell eh. Pero hindi yun ang tinuturo dito eh. Hindi yun tinuturo dito eh. Nakalagay, repent, and when you repent, ibig sabihin, when you actually change your mind to believe that Christ is the Messiah, anong gagawin mo? You obey. You obey. And be baptized for the remission of sins. Hindi nakalagay dito that you can only be forgiven of your sins if you're baptized. Hindi naman nakalagay dito yun eh. Very clear ang salita ng Diyos eh. Merong ibang paliwanag yan na pinapaliwanag na hindi ko lang maalala ngayon eh. Pag naalala ko, sabihin ko sa inyo.
Alright? And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kinakailangan, makita rin natin dito, yung alin? Yung substance ng salita ng Diyos. Na ginagamit nila rito. Para ano? Para gawin nilang keywords na para gawin doktrina. For example, like, yan. Sabihin na natin, okay, sinabi ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismuhan kayo para patawarin kayo ng kasalanan ninyo. For example, yan, sinabi yan. Ilang beses sinabi yan? Isa lang eh. Hindi na inulat yan eh. Oh. Hindi ba? Anong sabi ni Philip doon sa Ethiopian eunuch? Anong sabi ng eunuch? Anong makakahadlang sa akin para bautismuhan ako? Anong sinabi ni Philip? Kung ikaw sumasampalataya, babautismuhan kita. Nakita nyo? Iba na eh. Hindi ba? Oh, anong sinabi? Anong sinabi ng Philippian jailer kay Apostle Paul? Anong sinabi? Believe on the Lord Jesus Christ. Nakalagay ba ron, believe and be baptized? Hindi eh. And ye shall be saved. After that, kung sila sumampalataya, faith yan Oo. Nung sila sumampalataya, anong sabi? Anong sabi? And Paul baptized them. Si Paul ba yun? Yes, Paul. Paul baptized them. Okay. So yan. Now, number 2. As touching the emotion. Kanina, intellect, di ba? Ngayon, emotion na. As touching the emotion, there is what? There is hatred of sin. All kinds. Wala akong pakialam kung ginagawa mo yan. Meron kang hatred yan. Tama? And that hatred will make you always guilty if you do it. Why? Because you hate it. You hate yourself. You hate sinning against God. There is real hatred when there is true repentance. Hatred of sin. Ano kalagay sa 2 Corinthians 7:10? For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Okay. There is not only hatred for sin, or of sin, but there is sorrow for sin. Kapag nagkakasala ka, matapos yung kasalanan na yan, kakasala ka, nag-i-enjoy ka pa eh. Pero pagkatapos ng kasalanan, malulungkot ka eh. Bakit? Alam mo nagkasala ka eh. Pag hindi ka nalungkot dyan, ewan ko kung anong klase pag-iising ginagawa mo. Di ba? I mean, kahit nakaunting kasalanan, hindi kinakailangan malaki. Nakapagsinungaling ka, for example, sabihin natin, white lie yan. Kahit white lie yan eh. Alam mo mali eh. Alam mo kasalanan yan eh. Nalulungkot ka dyan. Sa lahat ng kasalanan, malulungkot ka. Compromise, malulungkot ka eh. Naunawaan niyo ba ako? Malulungkot ka. Bakit? Alam mong mali eh. Alam mong sa harapan ng Diyos, kasalanan yan eh. Oo. Anong sinasabi ng mga ayaw maniwala sa Diyos? Alam nyo, kayong mga Kristiyano, kita nyo ang buhay nyo. Malungkot kayo. Palagi kayong guilty. Palagi raw tayong guilty. Oo. Kasi kahit na konting kasalanan, ginagawa nating malaki. Kami, na mga hindi naniniwala sa Diyos, walang kasalanan sa amin. Kami wala kaming guilt. Wala kasalanan sa amin eh. Naunawaan niyo ba? Wala eh. Kahit na anong gawin namin, hindi kasalanan yan. Anong klaseng buhay gusto mo? Ganong buhay? O yung buhay ng isang anak ng Diyos na alam niyang mali ang ginagawa niya, sensitibo siya, at nagigilty siya kahit maliit na kasalanan? Bakit? Sapagkat ang tinanggap mo, banal na Diyos eh. Ang pinaniwalaan mo, banal na Diyos. Sapagkat nakita mo ang sarili mong hindi ka banal eh.
Naunawaan nyo? Oh. So, touching the emotion, ha? Ayan, ngayon. What is the basis for repentance? It is a divine gift. It is only upon the merits of Christ. His death and vicarious sacrifice on the cross will lead men to repentance. Ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang vicarious sacrifice sa tinatawag, He became the substitute for you, will lead you to repentance. Christ is the gospel. Pinaliwanag yan ng awitin kanina eh. Anong ebanghelyo? Di ba? Anong ebanghelyo? Now, again, nandito rin naman ang pananampalataya. This coming Sunday afternoon, I will talk about faith. Hebrews 11:6. For without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kahit na mabuti ginagawa mo, kahit magandang ginagawa mo, kahit sa pananaw mo wala kang kasalanan, kung walang pananampalataya sa Panginoon, you cannot please God. If you think that it is your works that please the Lord, you are wrong. It's not your work. It is your faith. Naunawaan niyo ba yan? Oo. Now, ano ang result ng repentance? What are the result of repentance? Number 1, there is joy in heaven. Luke 15:7. I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Anong iniisip ko dyan? Ganito. Pag meron kang kamag-anak sa langit, palagay ko pag may na-save dyan, kahit di mo kilala yan, pag may na-save dyan, ina-announce sa langit yan eh. Baka mayroon pang trumpet yan. Pam, 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 pam. Naligtas ngayon. Si Benny Fogg Abante. Yay! Nag-rejoice ang buong langit. Yun ang sabi dito eh. Di ba? Can you imagine when you came to know Christ? The whole of heaven rejoiced because of you. Hello? Hindi ba kayo natutuwa doon? Hindi ka kilala ng tao? Sino ka ba para mag-rejoice sa mga tao para sa'yo? Sino ka? Sino ka? Tama yon. Sinusuka ka na nga eh. Pero you got saved. The whole of heaven rejoiced because you came to know Christ. Can you imagine the privilege that you have? Di ba? That the whole of heaven even would rejoice because you came to know Jesus Christ. There is joy in heaven. Number 2, there is pardon and forgiveness. Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him and to our God, for He will abundantly pardon. Binanggit dito yung let him return to the Lord, sapagkat ang kinakausap ni Isaiah rito, ang mga Hudyo. Because once they believed in God, and then they rebelled. Once they trusted in the Messiah. Once they trusted in God, which in the Hebrew is called Elohim. Ang mga Hudyo, pag ang tawag dyan Yahweh, ang tawag dyan Elohim, they knew that it is the person of the Godhead, which is the Son of God, that will die on the cross for all of us. They knew that. Kaya ang sabi dito, let him return to the Lord and He will have mercy upon him. Okay.
there is pardon and there is forgiveness. Number 3, there is the indwelling of the Holy Spirit. Ephesians 1:13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. The indwelling of the Holy Spirit. That is what happened to you when you repented. Of course, that is coupled by faith. And this Sunday, you're going to understand this more because I will talk about faith. For you to be able to understand the only 2 conditions of salvation, that is repentance and faith. Wala nang iba. Let's all stand. And so there is always our attitude of rejoicing, the attitude of humility, the attitude of giving all the praise to our God, not to ourselves, not to our works, but to our God. Yun dapat ang buhay natin. There is always a realization that the Lord always looks at us and He understands our longing. He understands our sadness. He understands our sorrow. He understands our predicament. He knows. And if there is anyone that truly understands you and me, it is not you nor someone beside you. It is God. Do you realize that? It's God. So you know what? Don't be afraid of God. Let's be afraid of God's judgment. But don't be afraid of God because it is God that gives us love. It's God that gives us grace. It is God that speaks to our heart. It is God, the Spirit of God, that made us to repent. It is the Spirit of God that made us to believe that by His grace, Jesus Christ came and died for us. That's the reason why, kung tayo nagpapasalamat sa Panginoon dyan, the more we ought to be faithful. Ang hirap sa iba sa inyo, mahilig kayong lumayo sa Panginoon eh. So akala nyo, malapit kayo sa Diyos. Kung malayo ka sa salita ng Diyos, kung hindi ka nakakarinig ng preaching, kung hindi mo binibigyan ng halaga ang Ecclesia, malayo ka sa Diyos. Naunawaan niyo ba ako? Huwag mong sabihin malapit ka. Pupunta ka ng paminsan-minsan dito, akala mo okay ka na? Kaya ano sinasabi niya sa mga backslider? Tulad ng sinabi niya sa Israelita, return unto the Lord. Yun eh. Hindi ba? Yun ang sabi niya eh. Anong gagawin mo? Alam niyo kung bakit alam kong ligtas ako? Nalulungkot ako sa kasalanan ko eh. Nagigilty ako sa ginagawa ko eh. Sapagkat alam ko, nagigrieve. Hindi galit ang Panginoon ha.
Nagigrieve siya nalulungkot siya Nalulungkot ang Panginoon kapag tayo nagkakasala sa Kanya. You realize that? Huwag natin pag-usapan ng malaking kasalanan, kahit maliit yan. At kung talagang ikaw nag-repent ka, malalaman mo yun Pag sumampalataya ka, alam mo yan Pero pag ikaw ay nag-repent, sumampalataya sa pamamagitan ng gawa mo, magmamalaki ka Pero pag ikaw ay nag-repent at sumampalataya sa pamamagitan ng kababaang loob ng ating Panginoon, at ikaw ay nagpakumaba sa Kanyang harapan, malungkot ka kapag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pag walang kwenta sa iyo yan, terrible. Nag-a-attend ka rito. Pero impyerno punta mo. Akala mo. Nakikinig ka sa akin. Pero hindi mo naintindihan. Narinig mo lang. Pero hindi mo naintindihan. Tanong, naintindihan mo? Hindi ko alam kung paano kayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito. Ikaw yan hindi ako. And that is between you and God. That is between me and God. That is not between you and me. Do you realize that?